Buksan po natin mga kapatid ang ating mga Biblia sa Book of Santiago. James. Santiago 1. Talatang 4, mga kapatid. Praise the Lord. Ang sabi po dito, mga kapatid, sa Tagalog, ang sabi niya dito, datapwat hayaan ang pagtitiis na magkaroon ng sakdal na gawain upang kayo'y maging sakdal at buo na walang pagkukulang. Amen. Sa Ingles, ang sabi niya dito, mga kapatid, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin mga kapatid ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh God, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise God. Hallelujah. Tawagan ko po ang ating Pastor Ronnie para ipanalangin po ang ating mensahe, mga kapatid. Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hello. Hallelujah po rin ka, God, sa hapon ito, Panginoon. Muli nga kami nunulog sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Para sa iyong mensahe sa araw na ito, Panginoon. Give again the double portion of anointing, Panginoon, sa iyo sa araw na ito, sa Pastor Arman, Panginoon. Hallelujah. And let thy words, God, comes into his mouth, Panginoon. Hallelujah. Na magsisibing kalakasan namin, Panginoon, inspirasyon, O God, sa pagpapatuloy ng aming pananampalataya, O God. Hallelujah. Fill this place, O God, with your Holy Spirit, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. And seal this place with your holy blood, Panginoon. Upang hindi makalabas, Panginoon, ang pagpapala sa araw nito, Panginoon. Na ito ay aming tanggapin lahat, Panginoon. Give us the wisdom, the knowledge, O God. Hallelujah. Na maunawaan namin ang iyong mensahe sa araw nito. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon, and all the glory and honor is the most mighty name of Jesus. Amen. Salamat po, Pastor Rolly. Salamat po, mga kapatid. Praise God. Ang title po, mga kapatid, ng mensahe ay magpakatatag at magtiyaga sa panahon ng pagsubok. Amen. Nakuha niyo po yung title, mga kapatid. Magpakatatag at magtiyaga sa panahon ng pagsubok. Inglesin nyo nga. Inglesin nyo nga, mga kapatid ngayon. Magpakatatag at magtiyaga sa panahon ng trials, mga kapatid, pagsubok. Be patient. Nandun po, mga kapatid, sa ating talatang binasa kanina, mga kapatid. So yan po ang title, mga kapatid. Praise God. Ang sabi po dito sa book of James chapter 1 verse 4, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, one thing, nothing, mga kapatid. Sabi niya dito sa Tagalog, uulitin ko, datapwat hayaan ang pagtitiis na magkaroon ng sakdal na gawain upang kayo maging sakdal at buo na wala pagkukulang. Praise the Lord. Nakuha niyo, mga kapatid, ng mensahe. Hindi tayo magiging matatag. At kung hindi tayo magiging, ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo magiging matatag sa ating pananampalataya kung hindi tayo dadaan sa pagsubok, kung meron tayong pagtitiyaga o may tinatawag na pagtitiis, mga kapatid. Praise God. Nagtitiyaga ba tayo dito, mga kapatid? Yes. Oo, nagtitiyaga tayo dahil mainit, di ba? Pero mas mainit sa labas. O, saan pipiliin natin ngayon, mga kapatid? Dito na lang tayo, di ba? Meron pa tayong pagpapalang nakikita. Meron pa tayong pagpapalang hinihintay. Dahil ang ginagawa natin dito, ang pagpapagal natin, ang ating pagtitiyaga, mga kapatid, ay para sa ating
Panginoon. Amen. Kaya huwag isipin inuman na hindi tayo dapat dumaan sa mga pagsubok. Dahil sa mga pagsubok na iyan, diyan tayo tinitingnan ng Panginoon kung hanggang saan ang ating pagtitiwala sa ating Diyos. Huwag tayong mainit. In God's timing mga kapatid, praise God, hindi bigay yan. Kagaya po ng ating kapatid na Jimuel ba? Praise God. Kagaya ng ating mga sister dyan, mga kapatid na katagal-tagal na naghihintay ng visa. Diba? Nagtiyaga sila eh. Siyempre, sa pagtitiyaga, may kasama pananalangin mga kapatid. Palapakan natin ang ating Panginoon. Pag nagtitiyaga ka mga kapatid, kailangan may kasamang panalangin. At pag may kasamang panalangin, merong pag-asa. Palakpakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. Praise God! Hallelujah! So dito po mga kapatid, na ang sabi sa atin na dapat tayong magpakatatag hanggang wakas upang tayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Hindi pa tayo ganap na buo at hindi pa tayo ganap na karapat dapat sa ating Panginoon. Kaya patuloy tayong hinuhubog mga kapatid at patuloy tayong binubuo ng ating Diyos mga kapatid. Hayaan natin na ang Panginoon ang siyang bumuo at humubog sa atin. Huwag natin isama yung ating sariling karunungan. Sapagkat sa sarili nating karunungan, walang maidadala sa atin yan. Amen. Kaya dito po sa Book of James, kilala niyo ba si James mga kapatid? Yung sumulat dito, si Santiago. Sino ba si Santiago? Praise God. Hallelujah. Praise God. Si James mga kapatid ay kapatid ni Jesus. Half-brother. James ay sumulat, siya yung mismong sumulat nitong libro na to na si James. Half-brother niya si James. Sabi po ng verse 1 ng James 1 identifies the author as James, the servant of God and of Lord Jesus Christ, who is writing to the 12 tribes scattered abroad. The episode is traditionally attributed to James, the brother of Jesus. Siya yung tinaguriang James the Just, mga kapatid. So itong sulat na ito mga kapatid ay isinulat niya para paalalahanan yung mga kapatid, yung 12 mga tribo ng Israelita na sila po ay manatiling matatag. Dahil sila ay nasa katotohanan na mga kapatid. At huwag silang magpapadala sa simbuyo o yung tawag ng kanilang laman. Bagkus ay maging matatag sila mga kapatid sapagkat sa pagiging matatag natin mga kapatid, diyan natin maipakikita na tayo ay talagang binago ng ating Panginoon. Merong tinatawag na, sabi ko nga po, ulitin natin, na meron po transformation sa ating buhay mga kapatid. Hindi na tayo bago sapagkat ang sabi ng Panginoon na ang lahat ng nabautismo sa kanyang pangalan ay bago ng nilalang. At ang luma ay wala na. Tayo ay pawang bago na. Amen. Praise God. Kaya po yung dalawa nating bisita, mabahaginan mamaya ang mga kapatid ng salita ng kaligtasan. Payag na kayo mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Alright. Hindi ito ang nagkataon sapagkat ito ay itinakda ng Diyos. Mga kapatid, para maunawaan natin kung ano talaga ang daan, the way of faith. Ang daan ng pananampalataya, mga kapatid. Mamaya po, praise God. Kaya nga po, habang pinakikinggan ko po kanina mga kapatid yung nagbibigay ng aralin, meron po kasi kung dalawang mensahe. Praise God. Sinakausap po Panginoon kung ano ang mensahe. Yung pinag-aralan ko po ay hindi po nakaano doon sa BS natin mga kapatid. Kaya
nananalangin ako sa Panginoon na kailangang madugtungan ko yung aralin. Para nagsabihin ay mas mapalawak pa natin. Kung ano ba yung daan na yun ng pananampalataya. Bakit kailangan nating manampalataya, mga kapatid? Na lagi nating naririnig, mga kapatid. Hallelujah! Ito ay bunga ng Banal na Espiritu, ito ay kaloob ng Banal na Espiritu, mga kapatid. Makikita natin na mayroong faith doon na involved, mga kapatid. Praise God! Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Maganda yun! Maganda yung ating pinag-aralan kanina at nalaman natin kung saan ba nanggaling yung ating pananampalataya. Saan ba nanggaling yung ating pananampalataya, mga kapatid? Kay Jesus. Sabi na, Hebrews 12:2. Sabi ng Hebrews 12:2, the author and finisher of our faith ay ang ating Panginoong Jesucristo sa mga kapatid. Praise God, hallelujah. Sa pagpapatuloy ng ating mensahe, mga kapatid, praise God. So dito sa book ni James, sa chapter 1, mga kapatid, na kung saan ay patuloy na gumagawa ng sulat si kapatid na James, paalalahanan ang mga kapatid. Sabi niya dito, mga kapatid, na kailangang maging may pagtitipis. Yung tinatawag na patient, or may tinatawag na perseverance, or yung may tinatawag na tiyaga, mga kapatid, during trials and temptation, mga kapatid. James written in order to encourage tayo bilang mananampalataya to live consistently with what they have learned in Christ. Yun po, mga kapatid. Kaya kung ano ang ating na pag-aaralan dito, kailangan na i-apply din natin. Diba? Hindi yung aral lang tayo ng aral. Sapagkat dito, mga kapatid, kailangan natin i-practice. Isa buhay. Yung pong mga salita na ating napapag-aralan dito, mga kapatid. Hindi yung papasok dito sa isang tenga, sa kaliwa, at pagkatapos ay lalabas sa kanan. That's right. Ganun ba tayo, mga kapatid? Oh! Praise God! Hallelujah! Kaya kapag nagsasalita dito, pag ang mensahe ng Panginoon ay hindi po siya namimili. God is not respecter of person. Kapag nagsalita, nagbigay ng mensahe ang ating Diyos, hindi lamang po sa inyo, bagos sa nagbibigay pa rin po, mga kapatid. Praise God. Kasi ito ang gusto ng Panginoon na mangyari eh. Kaya tayo nakakatipon dito para magpalakasan. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pamasid ang nagkakaisa't laging sama-sama na magkakapatid. Di ba napakasaya? Napagmasdan ang mga kapatid na sama-sama nagpupuri sa ating Diyos, mga kapatid. Kaya nga po, dito ay kinondem ni James yung iba't ibang uri ng kasalanan, including pride, hypocrisy, favoritism, and slander. He encouraged and implores believers to humbly live by godly rather than worldly wisdom and to pray in all situations, mga kapatid. Di ba? Kaya kung meron pa man tayong tinatawag na pride, o yung tinatawag na pakitang tao lamang, mga kapatid, or meron tayong favoritism dito na tinatawag, mga kapatid, mag-iba na tayo. Mag-iba na po tayo, mga kapatid. Sapagkat hindi po kaaya-aya o kalugod-lugod sa ating Panginoon ang mga pakitang tao na ating ginagawa. Mga kapatid. Pwede natin itago sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Pero hindi mo maitatago yan sa Panginoon. Darating yung panahon, isusulit mo yan sa ating Diyos. That's right. Tama ba? Amen. Masakit yung salita ng Panginoon dahil gusto niya tayong matuto. Gusto niya tayong gumaling. Gusto niya tayong maging matatag sa ating pananampalataya na merong pagtitiyaga. Mga kapatid, Thank you, Lord. praise God, hallelujah. Kaya kapag
ating nalampasan ang isang pagsubok na yan, ano ang iyong nararamdaman, kapatid? Galakan. Nagagalak tayo, mga kapatid. Praise God, sapagkat nandoon na hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dito sa sanlibutan ito, mga kapatid, hallelujah, ang ating buhay ay pansamantala lamang. That's right. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin, babawian ng buhay. Praise God, hallelujah. Kaya nga po, samantalahin natin ang bawat pagkakataon na tayo ay maging tapat, maging karoon tayo ng kagalakan kung ang bawat isa man ay dumaranas ng samot-saring pagsubok sa kanyang buhay. Amen? Binibigyan pa tayo, mga kapatid, ng pagkakataon ng ating Panginoon sa sandaling ito. Hallelujah! Ipinaririnig niya sa atin ang salitang ito, mga kapatid. Kung meron mang mga nagtitira pang mga kasalanan sa ating puso, iwasin na natin iyan, mga kapatid. Sapagkat sa araw na ito, mga kapatid, o sa susunod na oras o segundo o paglabas natin ng gawain na ito, mga kapatid, hindi natin alam kung ano ang mangyayari po sa atin. Praise God! Kaya samantalahin na natin ito yung pagkakataon, mga kapatid, na iluhog, ilapit natin sa ating Panginoon ang ating mga sarili. Amen? Praise God! Maikwento ko po sa inyo, mga kapatid, yung aking pong dating ex. Ex? Anong ex? Ako marami. Maraming ex. Yung aking pong ex-general manager. Bumisita po kasi sila doon sa opisina po namin. Siya po ay naging global advisor ba tawag doon? Counselor. Yeah, something like that. Nandun na po siya ngayon sa US, mga kapatid. So, nagpunta po siya dito nagbalik siya sa Saudi for isang linggo, mga kapatid. Nagkataon na bakante yung katapat kong yung tawag doon. Yung upuan. May bakante doon na upuan, table. Kasi yung opisina niya sa taas, meron na siyempre yung pumalit sa kanya. So doon siya, umupo, magkatapat po kami, mga kapatid. So nagkakwentuhan po kami kasi 76 na siya eh. Hanggang sa dumating na marami na siyang nararamdaman. Praise God. Palakpakan natin ba? Nararamdaman, sabi niya sa akin na meron siyang nararamdaman, hypertension, ganyan. Armando, sabi niya, hindi ko alam kung kailan ang buhay ko. Sabi niya, meron akong mga anak na umaasa sa akin. Kaya alam mo kung anong ginawa ko nung ako umuwi. Praise God. Ganun po pala sa Amerika, hindi ko po alam kung yun, will. Yes, yung New Testament, mga kapatid. Kung meron kang mamana sa iyong mga anak na iniwanan, maaga pa lamang ay kumuha ka na ng isang lawyer na gagawa ng iyong last will, mga kapatid. At kung meron ka mang isang building na talagang ididetalye mo talaga, mga kapatid, na itong una kong anak ang siyang mangangalaga. Kapag siya ay pumalya at pinabayaan, ay yun namang susunod kung meron siyang 3 anak. At kung pumalya pa yung pangalawa, ay yung susunod naman. At kung pumalya pa yun, ay meron pa pong iba na po pwedeng mangalaga. Ganun po yung napag-usapan namin hanggang sa just in case, sabi niya, to make the story short, mga kapatid, na kapag ako man ay hindi na kapaki-pakinabang, sabi niya, sa kanyang mga anak, ay meron siyang ilalagay na mag-pull out ng flag. Alam niyo ba yung mga kapatid, medyo malalim yung pagkakaano. Una, hindi ko maintindihan eh. Kung ano ibig niya sabihin. So, ganun pala. Pero anonymous iyon. Baka kapag hindi na ako karapat-dapat, ay merong isang tao na, ibig sabihin nun, merong kikitil ng kanyang buhay. Pero hindi niya ilalagay doon sa testamento na yon,
Unanimous yun, mga kapatid, kasi baka pag nalaman ng kanyang mga anak ay i-hunted down pa siya, mga kapatid. Parang ganun po ang ibig niyang mangyari. Meron po lang ganun. Ganun ba talaga, Brother Leo, sa US, mga kapatid? So, ano po mangyari sa akin? Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. So, ganun po mga kapatid, na kailangan pala na meron kang huling will na gagawin. Kaya kung sino man yung mga malulungan lupa dyan, at marami tayong mga anak, habang maaga pa, ayusin na natin yan mga kapatid, para sa ganun, pag wala man tayo, ay hindi sila mag-aaway-away. Kasi ang lupa ngayon, kapag hindi natin naiwan ng maganda sa ating mga anak na magmamana, ang nangyayari ay nag-aaway-away po sila, mga kapatid. Praise God. So doon ko lang po nakita na talagang dito, mga kapatid, naalala ko yun dahil sabi niya sa akin kasi na ganun pala siya, ganun ang patakaraan doon sa US. Pero sa ating mga iniisip ko, mga kapatid, wala kang karapatan para kitilin mo ang buhay. Only God knows, mga kapatid, kung hanggang kailan ka. Alam ng Diyos. Alam ko, darating din ang panahon na mawawala tayo dito sa sanlibutan ito. Hallelujah. Subalit, ika nga, kapag tayo ay nananatiling tapat na naglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, asahan natin na yung ating lupang katawan na ito na pagdating ng panahon ay babaguhin niya, mga kapatid. Kung tayo ba ay karapat-dapat, kung tayo ba ay naging matiyaga, mga kapatid, tayo ba ay naging matatag sa mga pagsubok na dumarating po sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. Kaya dito, mga kapatid, praise God, kapag tayo ay dumaranas ka nga po ng pagsubok, sabi ng Philippians 1, verse 2, My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that trying of your faith worketh patience, mga kapatid. Sabi niya dito, datapwat, praise God, hayaan ang pagtitiis na magkaroon ng sakdal na gawain upang kayo'y maging sakdal at buo na walang pagkukulang, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Kaya maliwanag po dito na magkaroon ng sakdal yung ating pagtitiis sa ating buhay. Amen? Amen. Tama ba? Amen. Meron ba tayong pagtitiis? Amen. Amen. Praise God. Kanina lang po, mga kapatid, mataas yung sugar mo. Hindi mo mapagtiyagaan, mapagtiisan na hindi kumain ng matamis. Mga kapatid, meron kaya tayong pagtitiis, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Kaya nga po dito, dato po at hayaan ang pagtitiis na magkaroon ng sakdal na gawain upang kayo maging sakdal at buo na walang pagkukulang. Yes. Diyan nagiging tirang bahala na gana. Praise God. Hallelujah. Paano tayo magiging sakdal kung hindi tayo papasok dun sa pagtitiyaga or pagtitiis? Amen? Amen. Paano ba tayo magiging sakdal at buo, mga kapatid? Hallelujah. Kaya nga po dito sa talata na ating binasa kanina na it requires endurance and perseverance. Endurance and perseverance. Kung wala ito, mga kapatid, hindi tayo magiging matatag. That's right. Amen? Amen. Konting kaway lang sa iyo ng sanlibutan. Oo, bigay ka kaagad. That's right. Lalo na dito sa Bahrain. Nandun, katabi lang yan, mga kapatid. Buti sa Saudi, malayo po. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, paano ba natin, paano ba tayo magiging sakdal at buo sa ating pananampalataya? Endurance and perseverance. Ano ba yung endurance, mga kapatid? Ang sabi niya dito, ang endurance, the ability to keep doing something difficult, unpleasant, or painful for a long time, mga kapatid. So, yung pala yung endurance na
kailangan mong magpatuloy kung tayo man ay humaharap sa mga pagsubok na mahihirap. Sabi nga, kapag tayo ay dumaranas ng pagsubok na mga mahihirap, makakayanan natin iyan sapagkat hindi na bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi po natin makakayanan. Yung laman lang natin ang bumibigay kasi kulang tayo sa pananalangin po mga kapatid. Amen. Praise God! E gaano lang ba kalaki yung pagsubok na yan sa ating buhay kung ikukumpara sa malaking Diyos na nasa ating mga kapatid? Kulang tayo sa panalangin, kulang tayo sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Praise God! Kaya kailangan ilalagay natin sa puso. Yes, that's right. Di ba? Praise God! Paano ba ang endurance? May example kasi ko dito. Mga malaki yan. Si Rambo. Si Rambo, endurance. Endurance. Ika nga, sabi nga, praise God. Sa mga lalaki, kasi lalo na pagka nagkakaedad, nakatingin ako sa mga tiyan. Praise God. Sa mga lalaki po mga kapatid, praise God. Karamihan gusto lumiit po ang tiyan. Ngayon, papaano mo mapapalit yun kung hindi ka magtitiyaga? Papapalit na dyan, hindi madali yan. O pumunta ka kay Sige yung ilalagay mo sa yung mga kapatid, yung mga taba-taba mga kapatid. Pero pagka sa acting, pero kahit na ilay ko mo rin yan, delete man, pero ang pangit, di ba? Kung ipapractice mo kaya yung normal, alam ko mga kapatid, dahil naranasan ko po yan, marami kang way na dapat mo gawin at didisiplinahan mo ang iyong sarili. Siyempre, kapag dinidisiplina mo, ipapractice mo yun, gagawin mo. Hindi lamang yung mag-exercise ka, disiplina ka rin sa pagkain, mga kapatid. Siyempre, disiplina ka rin doon sa mga pahinga at pagtulog mo, mga kapatid. Para makating mo kung ano ang dapat. Kailangan kasi ng, endurance eh. Merong kalakip na talagang masakit. Kahit man po sa mga atleta, mga kapatid. Ano ba mga kapatid? Hindi naman pinanganak ka magaling ka kaagad. Diba? Isang basketballista, kapag ang isang basketballista, mga kapatid, maraming mga exercises, maraming ina-apply yan sa kanilang buhay upang sila ay mas magaling dahil may disiplina. Tama ba? Amen. Bato-bato sa langit. Hala na kayo mga kapatid. Kaya kailangan i-practice po natin yung endurance. Kaya yung endurance sa ating pananampalataya, hindi naman po tayo nananampalataya na pahigay lamang tayo ng Diyos sa bed of roses. Dito mga kapatid, hallelujah, kailangan tayong lumakad. Ang ating nilalakaran ay hindi po pantay. Hindi po alapaap mga kapatid. Ang ating nilalakaran dito sa sanglibutan ay masalukot. Iba't ibang klaseng daan na mararanasan. Meron tayong apoy, merong tinig, or meron mang bubog ng mga glasses dyan mga kapatid. Kailangan natin maging matiyaga. Kailangan natin daanan iyan para tayo ay maging matayaga sa ating pananampalataya. Amen. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Masakit ang salita ng Panginoon. Ako man nasasaktan. Pero kung minsan naririnig ko rin yung mensahe, mga kapatid, subalit ito ay pag-alaala. Dahil sa salita ng Panginoon, hindi tayo dito hinihili para makatulog tayo. Ginigising tayo ng ating Panginoon para maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Magsabi nga ng amen ang mga inaantok. Praise the Lord!
Praise God! The second one is perseverance, mga kapatid. Sabi ng perseverance, continued effort to do or achieve something despite difficulties, failure, or opposition. The action or condition or an instance of persevering, mga kapatid. Sa ibang salita ng perseverance is merong tinatawag na steadfastness, mga kapatid. Praise God. Sa isang atleta, without, anong tawag doon? Kung walang mararamdamang pain, ay walang gain. No pain, no gain. Yung pala, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Diyos, mga kapatid. So, no pain, no gain, mga kapatid. Diba? Sino ba dito yung mga dumaras sa mga atleta nung araw, ng mga kabataan pa? Si Sister Ana. Sino ba? Ako, athlete. Ayan, I know for sure, Sister Fatima. Sino ba dito yung mga atleta nung high school, nung college, mga kapatid? Lahat naman natin. Dancer ako. Kaya Palakpakan natin ang ating Panginoon. So sa pagiging atleta, mga kapatid, lalo na kapag tayo ay haharap sa mga palarong pambansa o palarong yung nagkaroon ng inter-school. Diba? Nung high school and college, mga kapatid, kasi naranasan ko po yan. Yung practice talaga, mga kapatid, talagang Intense. masasaktan ka. Doon kasi sa practice pa lamang, malalaman mo na kung talagang karapat-dapat ka ba na maging isang atleta, mga kapatid. Kasi doon talagang sinusubok tayo. Kailangan maranasan, maramdaman mo yung pain na yan para nang sa gayon ay pagpasok mo sa talagang laban, mga kapatid, ay hindi mo na iindahin pa ang sakit na yan. Sapagkat iyan ay naranasan mo na at alam mo na kung papaano mo malampasan yan, mga kapatid. Ganon din po sa ating pananampalataya. Praise God. Hallelujah. Sapagkat ang lahat ng nangyayari sa atin ay kalooban ng ating Panginoong Jesus. Kailangan ng perseverance. Ang ating aralin kanina ay the way of faith. The way of faith, sabi niya dito, kailangan sa race ay may tinatawag na perseverance. Kailangan natin, kapag tayo ay kasali sa race na ito, kailangan natin i-focus yung ating mga sarili. I-focus natin doon sa author and finisher of our faith. Kapag tayo ay nandiyan sa race na yan, huwag mong intindihin yung mga nasa paligid mong. Intindihin natin yung author and finisher natin, yung goal na nasa iyo, mga kapatid. Sapagkat kapag inintindi mo yung magkabila sa iyong kaliwat kanan, mga kapatid, baka tayo ay mawala sa race na iyan, mga kapatid. The way of faith, mga kapatid. Let us fix our eyes on Jesus. Sabi ng ating aralin kanina. Praise God. Let us fix, sabi nga, yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Praise God. Kaya, pinicturean ko po kanina yung naging basihan ng the way of faith, what, when, how, and why. Bakit kaya ganun ang introduction ng ating aralin kanina? Sabi niya dito, what? The way of the law, the way of faith, a great cloud of witnesses. When? In Old and New Testament. How? By being obedience, perseverance, and sacrifice. Why? The way of the law, it gives the
So, bigyan ko po ng konting sa akin po, kasi hindi ko na po inano kanina, dahil isasama ko na po dito sa mensahe. Sabi niya po dito, the way of faith, sabi niya, what? The way of the law. Sabi niya dito mga kapatid, kung nakikita po natin doon na ang pinagmulan, ang daan ng ating pananampalataya ay nagsimula po doon sa batas. Doon po mga kapatid, mga kapatid, nagsimula doon sa batas na kung saan ay matatagpuan natin kung saan ay doon sa Old and New Testament na tinatawag yung faith na yan mga kapatid. Sapagkat ang faith na yan ay mangyayari kung tayo ay magiging obedient, merong pagtitiyaga at merong sakripisyo na ginagawa tungkol sa covenant ng ating Panginoon mga kapatid. And the way of it gives rules. It gives the rules given to the Israel, the way of faith. Yung po mga kapatid na kailangan na bigyan ng mga, ano ba yung rules sa Tagalog? Yung pamantayan, patakaran mga kapatid. Na kailangan sundin naman ng mga Israelita mga kapatid. So doon nagsimula yung pananampalataya. Tama ba mga kapatid? Dahil doon nagpakilala una ang ating Diyos sa Diyos na hindi nakikita sapagkat ang sabi po ng Hebrews 11:6, for without faith we cannot please God. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So yung faith na yan yung ginagamit natin sa Diyos noon sa mga Israel na hindi po nakikita. Praise God. Kaya nga po dito sa ating pinag-aralan kanina, nakita ko po doon mga kapatid kung paanong binigkas. Nariyan na doon sa Old Testament, nandiyan na si Melchizedek. Si Melchizedek kasi kanina naging question mark ko eh. Dahil siya yung tinatawag na royal priesthood o yung tinatawag na high priest. Praise God. So si Father Abraham, siya nagbabayad ng tithes kay Melchizedek. Kasi that time, wala pa yung mga Levita. Tama ba? Wala pa yung mga Levites. Kasi yung mga Levites, kasi ang mga, doon sa mga Levita, doon nilagyan ng high priest, mga kapatid. So, lumipas yung panahon na yon hanggang dumating sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi dahil sa hindi nila kinip yung commandment, hindi naging matiyaga yung mga Israelita, dumating po ngayon ang ating Panginoon, kaya siya po yung high priest sa atin. Na siya yung may dugo. Sabi ng ating Sister Josie kanina, ang Diyos ay, sabi nga, hindi nakikita eh. Kaya nga siya yung nagkatawang tao mga kapatid. Para siya mismo, yung kanyang dugo ay ialay. Kasi siya yung high priest at siya pa rin yung katawan na inalay para sa ating lahat mga kapatid. Amen? Without, sabi nung first lesson natin na without cross, without salvation, no crown of life. Tama ba? Natatandaan ko ba yung mga kapatid? Without cross, without Jesus, ay walang crown of life. Ay, yung crown of power ba yun? No cross, no power, no crown. No crown. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. No cross, no cross, power, no crown. Kaya nga po, dumating yung Panginoon. Siya yung naging high priest natin. Para sa atin. Ngayon, meron na tayong crown. Sarap, diba? Wala na yung high priest ngayon. Sino na ngayon ang susunod? Ha? Wala na si Jesus. Tapos na yung kanyang ginampanan na high priest. Sino na ngayon? Kailangan pa ba natin ng high priest ngayon para magdala ng ating mga handog sa ating Panginoon? For you are the chosen generation, a royal priesthood, mga kapatid. Tayo ay peculiar people, mga kapatid. Tayo na yung priesthood na yan. Tayo yung
pinili ng ating Panginoon na kung saan hindi na natin kailangan ang priesthood. Dahil tayo na yung priesthood, tayo na mismo yung nagdadala ng ating sarili. Yung sarili na mismo ang inahandog natin sa ating Panginoon. Praise God. Yan na po mga kapatid. Tayo na yung tinawag na royal priesthood ngayon mga kapatid. Na tayo mismo ay inaalay. Idinudulog natin yung ating sarili sa ating Panginoong Yesu Cristo, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Diyos. Amen? Amen. Ba't pinili tayo ng Panginoon? Nakalimutan niyo na ba? A peculiar people. Tayo pinili, tinawag ng Diyos. A holy nation. Praise God. Hallelujah. Hindi ba't napaka-sarap pakinggan yan mga kapatid? Amen? Hindi nagtangi ang Panginoon sapagkat ito ay kanyang sinabi sa mga apostol na sumulat ng Biblia na tayo yung kanyang tinawag. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, magpakatatag tayo. Be strong and persevere until the end without failing, mga kapatid. Huwag nating aksayahin yung pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. Huwag nawang masabi sa atin ng ating Panginoon na kagaya ng binanggit niya doon sa mga Pariseo na hipokrito, mga kapatid. Alam niyo ba yung mga hipokrito, mga kapatid? Yung mga eskriba? Malinis silang tingnan pag sa labas. Subalit yung kaloob-looban naman po nila ay madumi. Huwag, mga kapatid. Kung ano ang labas, kailangan ganun din po ang loob natin. Hindi tayo pakitang tago lamang, mga kapatid. Praise God. Mga kapatid ko, sabi niya dito sa verse 2, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Sa verse 12, sabi niya dito, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kaniya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay. Amen. Diba? Na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kaniya, mga kapatid. Matthew 5:12 na sabi niya dito, rejoice and be glad, for your reward in heaven is great, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. Kaya wag nating isipin na tayo lamang nagdaranas ng ganitong paghihirap. Yung mga nauna pa sa atin, mas masahol pa ang kanilang nararanasan. Kaya nga po sa ganitong pagkakataon, sa ganitong pagtitiyaga na magiging matatag tayo, meron tayong inaasahang reward. Reward hindi award. Magkaiba yung reward sa award. Tama ba? Award. Sabi nga ni Denzel Washington, kilala niyo ba siya? Yung black na actor. Sabi niya, the world, sabi niya, na pwedeng magbigay ng award. Pero ang Diyos, nagbibigay ng reward. Dahil yung award na ibinibigay ng mundo, samantala at hindi ka madadala doon sa walang hanggan. Samantalang sa reward na yan, dadalhin ka doon sa buhay na walang hanggan. Yung award na yan, walang magagawa sa panahon na darating ang ating Diyos. Only your reward to God ang magdadala sa atin doon sa pinangakong buhay na walang hanggan, mga kapatid. Amen? Praise God! Hallelujah! Kaya po dito, sabi niya dito sa verse 13 ng James 1, huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay,
at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. So, sino ang nanunukso sa atin? Kung hindi Diyos ang nanunukso sa atin. Ha? Kalaban. Sino yung kalaban natin? Satanas! Satanas! Si Lucifer, mga kapatid! Dahil sa iyong inalaw ng Diyos para tayo ay tuksuin, mga kapatid. Hindi gagawin ng Panginoon na tuksuin tayo. Iaalaw ng Panginoon na bigyan ka ng pagsubok, pero pag tukso ay hindi ang Panginoon ang gagawa niyan. Kaya yun ang nangyari kay Job, inalaw ng Panginoon si Satanas na tuksuin si Job, mga kapatid. Kaya sa verse 14, kung ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Amen. Kaya nga po, mga kapatid, sa mga bagay na iyan, kapag mahina tayo, baka yung pagtitiyaga o yung pagiging matatag natin, instead na maging malakas pa tayo, ay bubulusok tayo, mga kapatid, pababa. Andiyan lang ang Panginoon. Gano'n ba kalayo? Isang tawag mo lang sa Panginoon eh. Breath away, yes. Minsan kasi nakakalimut tayo, di ba? Bahala na. Ang nangyayari. Hirang bahala eh, di ba? Bahala na daw si Batman. Hindi magagawa niya kahit na si Batman pagdating ng panahon na kailangan din ang tagapagligtas yan. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sa verse 15, kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Praise God. Kaya doon pa lang, alam na natin kung paano tagpasin. Huwag na natin hayaang mamunga pa ng kasalanan o mamunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw. Kaya nga po, hindi nawawaglit o hindi nawawala ang ating Panginoon sa ating buhay. Nakamatiyag lang yung palagi, mga kapatid. Hinihintay lamang tayo kung ano ang ating gagawin, mga kapatid. Kung ano ang ating sasabihin, kung anong aksyon sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Amen. Kaya nga, gusto ng Panginoon maging sakdal tayo. Pag dumadaan tayo ng mga pagsubok, asahan natin, sinusubukan tayo ng ating Panginoon. Diba? Kaya, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba sa kaniyang sariling kalooban at kaniyang tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kaniyang mga nilalang. Amen? Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, kung magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananampalita, magmakupad sa pagkagalit, pagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Tinuturuan pa tayo dito, word per word, mga kapatid. Kailangang maging makupad tayo sa ating mga sasabihin. Isipin nating mabuti, mga kapatid. Amen? Praise God. Sa verse 5, ibabalik ko dun sa taas na yun, ang sabi niya dito, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos. Yan ang susi. Yan ang binibigay sa atin. Humingi tayo ng karunungan kung kulang man tayo ng karunungan. Humingi tayo sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanulumbat. At ito'y ibibigay sa akin. Sa ating lahat. Ngunit humingi siyang may baka naman humingi tayo ng may sarili tayong motibo. Ay ba yan? Hindi bibigay sa atin ng Panginoon yan. Ang sabi ng Panginoon dito, ngunit humingi siyang may
pananampalataya. Ayun yung faith natin kanina. Kailangan po yan na walang anumang pag-aalinlangan. Huwag tayong mag-atubili. Huwag tayong mag-alinlangan kung tayo ay hihingi sa ating Panginoon nang merong tayong pananampalataya. Sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Hindi niya kayang salungatin yung dagat o hindi niya kayang salungatin yung hangin na iyan, mga kapatid. Sumasabay siya doon, mga kapatid. Kailangan yung pananampalataya mo yan, kaya kaya mong harapin yung alon, kaya mong harapin yung hangin na yan sa ating buhay, mga kapatid. Amen! Hallelujah! Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya ay tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kaniyang mga paglakad. Ano? May tiyaga pa ba tayo? Amen. Kaya pa ba natin ng mga 2 oras pa? Amen. O, buhay na buhay ah! Palakpakan nga natin ang ating Panginoon! Praise God! Kaya huwag natin kalilitan. Maging matatag tayo. Magpakatatag tayo sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Magpakatatag, magtiyaga sa panahon ng pagsubok. Praise God. Nakakapagbigay ng inspirasyon sa Apostol Paul. Diba, na halos lahat ng kanyang ginagawang pagtitiyaga ay hindi niya alam kung karapat dapat pa siya sa ating Panginoon. Na yung nananatili, yung kaunting nananatili sa kanyang laman ay ginagamit niya iyon sa pananampalataya. Na maging karapat dapat yung kanyang lahat ng ginagawa sa ating Panginoon. Dapat ganun din po tayo, di ba mga kapatid? Kaya yung hindi siya sigurado, gumagawa pa siya ng mas higit pa doon na gusto niyang siguraduhin na ang kanyang ginagawa ay karapat dapat sa ating Panginoon. Amen? Amen. Let us be strong and persevere until the end without failing, mga kapatid. Tayo ay hinihikayat dito na samantalahin ang panahon sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Sabi po ng Ephesians 5:16-17, redeeming the time because the days are evil. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Samantalahin natin yung pagkakataon at alamin natin, mga kapatid, at kailangan nating malaman, maintindihan kung ano ang kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Praise God. Sabi ng Matthew 24:13, ang mananatiling tapat, sabi dito, hanggang sa wakas ay siya po maliligtas. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin po, mga kapatid, ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid, tayo po ay tatayo. Kausapin natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, kausapin natin sapagkat kailangan natin maging matatag sa ating Diyos. Meron tayong pagtitiyaga sa mga panahon ng pagsubok sa ating buhay. Amen? Praise God. Hallelujah. Amen. Manatili tayong nakakapit sa ating Diyos. Manatiling nawa ang ating pananampalataya ay nag-level up po, mga kapatid. Hindi lamang tayo nananatili sa pananampalataya na meron tayo ngayon. Pagkos, mga kapatid, hallelujah, palalimin pa natin yung ating pananampalataya sa ating Diyos. Hallelujah. Sapagkat alam natin na merong magagawa ang Diyos. Hallelujah. Nang higit sa ating buhay, mga kapatid. May magagawa ang Diyos
sa sandaling ito, mga kapatid. Hallelujah. Oh, purihin natin. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Narito, mga kapatid. Narito ang ating Panginoon. Hallelujah. Hindi ka lamang, kapatid, na ibuka mo ang iyong labi. Purihin. Purihin at pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Let us worship the living God, mga kapatid. O God, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa ating mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Let's worship. Worship God. Worship Jesus. Oh, Jesus. Oh, God. Worship you, Jesus. Oh, God. Narito po mga kapatid ang ating Panginoon. Narito mga kapatid ang ating Diyos. At siya ay nag-usap sa bawat isa po sa ating mga kapatid. Hallelujah. God is here! God is here! Salamat po, Diyos! Yes, Lord.
pinangako ng Diyos sa atin. Magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Thank you God sa iyo namin, Panginoon, upang marinig po namin ang iyong salita, Panginoon. Amen. Hallelujah. And as O Lord God, to keep in our hearts, O Lord Jesus, na magiging inspirasyon namin, O Lord God, habang nag-antay kami sa iyong pagbabalik. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, O God. And mga kapatid, kita sa our victory song now, Sister Kim, and to be followed by our closing prayer to be by Brother Angelito. God bless you. Praise the Lord. Good afternoon, praises to our Lord Jesus. Give him the praise. Yes, he is. Yes, he is.